everyone. We are here at Olongtao National High School to conduct an interview with our candidate. So, good day everyone. Today, we are with Ma'am Elena A. Chicago, one of the teachers at Olongtao National High School, and we are here to ask her some questions about teaching social studies. So, ma'am, here's your first question. So, as a teacher, probably you are facing some difficulties in teaching social studies. We would like to know what are those. Um, as a social science teacher, mayroon kami mga problema na nakaranasan. Unang-una, yung mga bata na hindi madaling makakatch ng lesson dahil doon sa nagdaang pandemya. So sila ay natenga sa kanilang mga bahay. Kaya medyo pagdating sa school, sila ay mental block. Gayon din naman, may mga bata na pasaway. Sa oras ng klase, nagdatinggalan. Kaya medyo sila ay hindi nakakatouch ng kanilang mga lesson. So ilan lang naman yung sa mga problema. Pero pagdating sa mga pagtuturo, madali lang namang ituro. May mga pagkakataon lamang na hindi nakaka-adapt yung ibang estudyante. So, the second question is, are the standard performance content and learning competencies clearly articulated? Oh yes po. Ginagawa namin yon para mapadali ang lesson at umiisip kami ng iba pang mga pamamaraan upang lalo nilang maintindihan at ibigay namin yung tama para sa kanila. Yung mga lesson na tinuturo namin ang talagang inaakma namin sa kakayahan ng mga bata. At ganoon din, kami ay gumagamit ng mga multimedia upang nang sa ganun lalo nilang maunawaan yung aming lesson. The next is, are the prescribed standards achievable? Why or why not? Achievable. Why? Dahil nga sa naandun, may mga bagay, meron kaming mga media na ginagamit upang mas lalo nilang maintindihan yung lesson. So, gumagamit kami ng mga PowerPoint, presentation, minsan mga videos, downloaded from the YouTube, upang mas lalo nilang maintindihan yung mga aralin namin tinuturo. Next is, when it comes naman po sa development, can you suggest ways on how to improve the said standard? Mas mapapadali na, yung mga standard na yun ay kaya ng mga bata kung sila ay magpo-focus sa aralin. May mga bata kasi na magagaling talaga, mas lalo pa silang gumagaling kung sila ay always nakafocus. Sa mga bata naman na hindi madaling makakatch ng lesson, meron kami mga program na ginagawa upang yung mga standard ay makatch nila. At nang sa ganun ay sila naman ay hindi maguhuli sa mga lesson na aming tinuturo. In your own perspective naman po, what do you think are the reason why teaching Aralin Panlipunan is still required? Sa panahon ngayon, ang araling panlipunan ay challenging kasi pabago-bago ang ating panahon, pabago-bago yung mga standard na ibinibigay ng DepEd, pero mananatili pa rin na ang araling panlipunan ay isang magandang asignatura sapagkat ito ang humuhubog sa lahat ng aspekto ng pamumuhay ng isang lipunan. So, humuhubog nito ang hindi lamang pamilya, lipunan, mga lahat ng uri o aspekto ng pamumuhay ay napag-aaralan sa asignaturang ito. So, kasunod naman po is, as one of the best agent of social study, what is the hardest part of being a subject teacher of social studies? Para sa akin, hindi naman siya masyadong mahirap. Kailangan mo lang talaga ay nandun yung advanced study mo. At kung palagi mo na siyang itinuturo, madali mo na siyang memorize. Ang medyo mahirap lamang at challenging sa ngayon ay yung pagdating sa mga contemporaryong issue. Sapagkat yun na po yung bagong nadagdag. Dati-rati naman ang grade 10 po ay ang academics lang yun. Pero tumaas yung level ng mga itinuturo ng araling panlipunan.
So, ang grade 10 po ngayon ay nasa contemporary and social issues. Ang grade 9 ay economics, grade 8 ay kasaysayan ng daigdig, yung grade 7 ay aling Asya. Na dati-rati ay mas kumbaga tinataas talaga nila yung standard. Kaya ang mga bata ngayon ay hindi lamang sila pang high school, pwede na rin silang pang kolehiyo kasi tinatakol na rin natin pagdating dito sa paaralan ng issue. For the last question naman po, since we are talking about the challenges about teaching social studies, how those challenges affects you? Affect. So, nakaka-apekto ito sa pamamagitan ng minsan ay kinakailangan na tayo ay nag-a-advance. O, ibig sabihin, dapat ay hindi lamang tayo nakapokus sa isang bagay. Dapat ay mayroon tayong broad knowledge sa iba't ibang content ng araling pamumunan. So, hindi lamang nakapokus tayo dapat sa asignaturang pangmababang level, dapat ang tayo sa mataas na. And yun lang po yung questions namin for today. And kami po ay nagpapasalamat ng marami sa inyong pagsunod sa aming activity na to. Salamat din. Okay, thank you.